Please like, share and subscribe sa ating channel at maraming salamat po sa pakikinig. Kabanata 1036, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. 4 na dragon ang lumalaban. Matagal nang naghihintay si Lu Chen, itinaas lang ni Yang Ji ang kanyang palad, at ipinatawag si Zhang Shen. Sa isang iglap, ang tunog ng mga chants ng dragon ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako, 4 na sinag ng liwanag ang kumislap na pula, dilaw, berde at itim, at 4 na dragon ang bumangon at pinalibutan si Lu Chen. Sa mga mata ni Lu Chen, 4 na dragon ang agad na lumitaw. Sa susunod na sandali, ang aura ni Lu Chen ay tumaas, ang kanyang aura ay tumaas, at ang kanyang lakas ay tumaas, na para bang isang dragon god ang ipinanganak, na gustong sirain ang mundo. Kamay ni Tian Tian. Kunin ito gamit ang isang kamay, nagbabago ang kulay ng mundo, gumuho ang isang espasyo, at nabasag ang isang walang laman. Ang mga kuko ay napakabigat na ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng mga paa, lumulubog, at nabibitak sa lahat ng direksyon. Boom! Ang mga kuko ay kasing bilis ng kidlat, at hinawakan nito ang palad ng kalaban, at nagkaroon ng malakas na ingay, na ikinagulat ng buong mundo. Nahawakan ng puwersa ng kuko ang puwersa ng palad sa lugar, at ang isang alon ng resulta ay sumambulat, gumulong sa alikabok sa kalangitan, at tumama sa lahat ng direksyon. Ang nakapaligid na bilog ay puno ng 5 hugis na mandirigma na naigal-inang ng mga Diyos, at halos mabaligtad sila sa resulta ng labanan. Matapos tumira ang alikabok, hindi maiwasan ng lahat na magulat nang makita nila ang sitwasyon ni Lu Chen at Yang Ji. Pinisil ni Lu Chen ang palad ni Yang Ji gamit ang isang kamay, mahinahon, na parang kinukurot ang isang tupa. Ngunit si Yang Ji ay nasa sakit, ang kanyang mga ngipin ay bitek, ang kanyang ulo ay pawis na pawis, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Nakikita niyang naghihirap siya. Anong nangyayari dito? Talagang hinawakan ni Lu Chen ang palad ni Yang Ji, at hindi makapumigla si Yang Ji. Paano iyon posible? Hindi si Yang Ji ang kalaban ni Lu Chen, paano maniniwala ang sinuman? Si Lu Chen ba ito ay nasa half-step God Realm? Bakit mas malakas siya kaysa kay Yang Ji? Lahat ng nasa eksena ay natulala, nagulat, at hindi makapaniwala. Lalo na si Ding Lai, ang kanyang mga mata ay mas malawak kaysa sa mata ng isang kabayo, at ang kanyang bibig ay napakalawak na maaari niyang palaman ang ilang mga itlog ng kabayo. Si Sangling ay hindi naiiba, siya ay labis na nabigla na hindi niya mapangalagaan ang kanyang sarili, at halos magtaka kung may mali sa kanyang mga mata. Ikaw, half-step ka lang sa paglilinang ng mga Diyos, bakit mas malakas ang lakas mo kaysa sa akin? Napalunok ng mariin si Yang Ji, na may pagkagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi makapaniwala sa mga katotohanang nasa harapan niya. Napakalakas pala ng batang inakala niyang mamamatay siya sa isang daliri. Sa isang casual na grab, ang lakas ng palad niya ay sumabog, at hinawakan niya ang palad niya ng mahigpit na hindi man lang makalaban. Paano nito sasabihin sa kanya na maniwala, paano tanggapin? Hindi naman sa malaki ang lakas ko, pero maliit lang ang lakas mo. Seryoso si Lu Chen, ngunit nagsasalita siya ng walang kaparerekan. Stop entertaining me, let go of me, Terra ulit. Umungol si Yang Ji, ngayon lang ako naging pabaya, hindi ko pa nabubuksan ang paningin, kung hindi ay binaril ka hanggang sa mamatay ako. Koyi, bibigyan kita ng pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Lu Chen, binitawan ang kamay ni Yang Ji. Walang hangganan na palad. Napaatras ng ilang hakbang si Yang Ji, huminga ng malalim, itinaguyod ang paningin, ipinalibot ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan, at sinampal ng isang palad ang 100% ng kanyang lakas, nabasag ang espasyo. At ikinulong si Lu Chen sa lugar. Ang Wuliang Palm ng Wuliangzong ay isang Earth-level high-grade combat technique, at ito ay napakalakas. Ito ang malaking hakbang kung saan sikat si Yang Ji. Sa lahat ng mga mandirigma sa God Realm, kakaunti ang mga tao ang makakadala nito. Ginamit ni Yang Ji ang 100% ng lakas ng palad niya, tiyak na mamamatay si Lu Chen. Kalokohan mo talaga, nakalok lahat, buhay ka pa ba? I guess it was shot into a pile of putik. Mali, binaril sa powder. Walang kaluluwa si Lu Chen, at wala rin siyang pagkakataong baguhin ang kanyang katawan. Mabuti naman at least patay na siya, at may pagkakataon siyang ma-reincarnated bilang tao. Hindi mabilang na mga mandirigma ng tao ang nag-usap, inaabangan ang sandaling mawala si Lu Chen. Gayunpaman, ang kanilang mga inaasahan ay tiyak na mabibigo, at may iba pang mga sorpresa.
Kamay ni Tian Tian. Sa pagkakataong ito, ang ginawa ni Lu Chen ay hindi humawak, kundi palad. Sa palad na iyon, nang inag ang lupa, nabasag ang kawalan, at agad na nabasag ang kandado ng kalaban. Sa sobrang lakas ng palad, ang mga bundok ay maaaring gawing pulbos, at ang mga ilog ay maaaring gawing tuyong kanal. Boom! Nanginginig ng husto ang dalawang palad, at yumanig sa mundo ang malakas na ingay ng banggaan. Napakalakas ng palad ni Lu Chen kaya nabasag nito ang palad ni Yang Ji, at bago matapos ang pagkakastrat, pinasabog pa niya ang isa sa mga braso ni Yang Ji, at patuloy na sinampal ang katawan ni Yang Ji. Hindi. Si Yang Ji ay natakot, at huli na para magsisi. Siya ay nalok sa kabaligtaran ng lakas ng palad ni Lu Chen, at hindi siya makatakas kahit na gusto niya, kaya hindi niya napigil ang magpakawalan ng desperadong Dagendong. Boom! Hinampis ni Lu Chen si Yang Ji gamit ang isang palad, at direktang sinampal si Yang Ji sa isang ulap ng dugo na damanak sa lupa. Ang katawan ni Yang Ji ay nawasak sa lugar, at si Yuan Shen ay tumakas na may malakas na sigaw at lumipad diretso sa kalangitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago lumipad ay nasalo siya ng isang malaking kamay. Lu Chen, inaamin ko ang pagkatalo ko. Hindi ko ugali na pabayaan ang tigre na bumalik sa bundok. Malamig na ngumiti si Lu Chen, at pinisil ng malakas ang kanyang mga kamay. Na-snap, kaagad, ang primordial spirit ni Yang Ji ay naipit at sumabog, na wala sa usok. Bumagsak ang isang malakas na lalaki na may 5 anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay. Labis na nabigla ang lahat sa eksena at hindi nakapag-react ng matagal. Ano ang dahilan para bitayin at bugbugin ang isang 5-form na powerhouse na nasa kalahating hakbang ng pagdadalisay sa mga Diyos? Si Lu Chen ay wala kahit isang primordial spirit, at wala rin siyang kapangyarihan ng primordial spirit. Paano niya mapapatay si Yang Ji, isang top-notch 5-form powerhouse? Sa kapangyarihan ng Shouyuan lamang, gaano man ito kalakas, limitado ang kapangyarihan nito. Hindi pa banggitin ang pakikipaglaban sa 5 anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay, kahit na ang 3 anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay ay hindi sila kayang talunin. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan, kailangang tanggapin ng mga tao ang katotohanan ito. Masasabi lang na masyadong pervert si Lu Chen, isa lang siyang halimaw. Sa lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, maaaring hindi siya mas mababa kay Ding Lai, at maaaring mas malakas pa kaysa kay Ding Lai. Kahit na si Ding Lai ay magkaroon ng mapagpasyang labanan kay Yang Ji, hindi niya magagawang patayin si Yang Ji sa isang galaw, kahit ilang galaw lang ang kailangan. Pagkatapos ng lahat, si Yang Ji ay isa ring top-notch powerhouse sa pagpino sa mga Diyos. Nakaramdam ng matinding pagkabigla si Sang Ling sa pagkamatay ni Yang Ji, at pinagpawisan siya ng malamig. Sapagkat, sa pagitan nila ni Yang Ji, ang kapangyarihan ng labanan ay halos pareho, at hindi sila pantay na tugma. Sa parehong paraan, kung madaling mapatay ni Lu Chen si Yang Ji, madali rin niya itong mapapatay. At hinawakan niya si Lu Chen na hostage at tinatrato si Lu Chen na parang langgam na talagang katawa-tawa. Sa kabutihang palad, wala siyang intensyon na saktan si Lu Chen, at kahit na pinrotektahan si Lu Chen sa harap ni Yan Chao, kung hindi, siya, ay maaaring namatay ng hindi alam kung paano. Talagang tinago mo ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban kaya't pinaglaruan mo ako sa iyong palad. Nagulat at nandidiri si Sang Ling, at hindi napigil ang sabihin. Hoy! Hoy, huwag kang magsalita ng kalokohan, maharlika akong tao, hanggang langit ako, kailan pa kita pinaglaruan. Nang makakita ng isang taong nagpapakita ng hindi pagkakaunawaan, mabilis itong itinuwid ni Lu Chen. Naglaro ka lang, pinaglaruan mo lang ako na parang tanga. Si Sang Ling, tulad ng isang tanga, ay hindi naiintindihan ang kahulugan ni Lu Chen, at nagpatuloy, noong oras na iyon, si Yang Ji ay ginampanan mo rin, at gayon din ang bruhang iyon na si Yan Chao. Sa pagsasalita, tungkol dito, si Sang Ling biglang naalala na pagkatapos ng digmaan, nawala si Lu Chen saglit, at hindi naiwasang magtanong, nga pala, ngayon ka lang nawala, sinundan mo ba si Yan Chao? Kabanata 1037, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tama iyan. Tumango si Lu Chen, tumingin kay Sang Ling, at nakangiting sinabi, hindi ka ba tanga, alam mo talaga na nawala ako, at sinundan mo si Yan Chao. Anong sabi mo? Ako, Sang Ling? Ako ang Ice Maiden, mukha ba akong tanga? Kumunat ang noo ni Sang Ling. Hindi naman kasi, ano yon?
Patuloy na tumawa si Lu Chen. Lu Chen? Lumaban ka sayo, how dare you call me a tanga? Galit na galit si Sangling at kikilos na sana, ngunit nang marinig niya ang susunod na sinabi ni Lu Chen, natigilan siya. Anong hindi ka tulala? Diretsyong sinabi ni Lu Chen, dahil nahulaan mo na hinahabol at pinapatay ko si Yan Chao, dapat mong malaman kung ano ang mangyayari kay Yan Chao, kung hindi ay narito ako ng buhay. Pinatay mo si Yan Chao. Nagulat si Sangling. Dapat matagal na siyang namatay. Sa sandaling sinabi ito ni Lu Chen, naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin, iyon ay, patay na si Yan Chao. Pagkatapos, natahimik ang mga tao sa pinangyarihan. Bagamat hindi nila nakitang pinatay ni Lu Chen si Yan Chao gamit ang kanilang sariling mga mata, sa paghusga sa pagpugot ni Lu Chen kay Yang Ji, si Lu Chen ay mayroon ding kapangyarihang labanan na patayin si Yan Chao. Talagang tago ang combat power mo, at sasabihin mong hindi mo ako pinaglalaroan. Nagulat si Sangling. Hindi talaga kita pinaglaruan, at hindi ka nagtanong tungkol sa kapangyarihan ko sa pakikipaglaban, kaya nagboluntaryo ba akong sabihin sa iyo? Ngumiti si Lu Chen at sinabing, hindi ka ba tanga para itanong ito? Ikaw. Galit na galit si Sangling na halos samukha siya ng dugo sa loob ng 3 litro, at hindi niya napigil ang kumilos, ngunit pinigilan siya ni Ding Lai. Lu Chen? Hinabol mo si Yan Chao, nakita mo ba si He Luo? Tanong ni Ding Lai. Oo, pero nadulas siya. Sabi ni Lu Chen. Inaway mo siya. Tanong ulit ni Ding Lai. Oo naman, kung hindi bakit siya mad-ulash. Mahinang sabi ni Lu Chen. Ikaw, matatalo mo ba si He Luo? Nag-iba ang ekspresyon ni Ding Lai, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hulaan mo. Pagdating niya rito, ipinamimigay ito ni Lu Chen, at imposibleng sabihin ang lahat tungkol dito. Inis na inis si Ding Lai nang makita niyang hindi sinabi ni Lu Chen ang buong pangyayari. Hulaan. Hulaan mo ang laki mo. Paano ko mahulaan? Pinugutan mo ng ulo sina Yang Ji at Yan Chao, maniniwala ako sa lahat ng ito. Ngunit ang kapangyarihang panlaban ni He Luo ay mas malakas kaysa kay Yan Ji at Yan Chao, matatalo mo ba sila? Kung matatalo, nakakakilabot. Ibig sabihin, kahit ako hindi mo nakalaban. Natalo na ni Meng Yo si He Luo, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halatang higit sa kanya, na nagpabagsak sa kanya mula sa numero 1 sa Eastern Desolate Realm tungo sa pangalawa, at siya ay labis na nanlulumo. Kung natalo rin ni Lu Chen si He Luo, ang kanyang ranking ay kailangang bumaba sa pangatlo, na mahirap para sa kanya na tanggapin. Hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, kaya mahirap hulaan. Nahihiyang sabi ni Ding Lai. Bahala ka. Walang pakialam si Lu Chen. At sa sandaling ito, sa karamihan ng tao, may biglang nagsalita sa kakaibang paraan, ano ang silbi ng lahat na nag-aalala tungkol sa lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen. Ang layunin natin ay Ningxian Cave, dapat tayong magkaisa bilang isa, talunin si Lu Chen, sumugod sa Ningxian Cave, at kunin ang magandang pagkakataon. Tama, gaano man kalakas si Lu Chen, nag-iisa pa rin siya. Mayroon tayong mahigit 200,000 katao, takot pa rin ba tayo sa kanya? Sa gitna ng karamihan, may nagsalita na naman. Nagmadali kaming umakyat at binasag ang katawan ni Lu Chen sa libu-libong piraso. Sa gitna ng karamihan, may nagpatuloy sa pagsasalita. Sa sandaling magalit ang ilang taong iyon, nagsimulang magkagulo ang karamihan, at ang mga disipulo ng iba't ibang sekta ay malapit ng lumipat. Malamig na tiningnan ni Lu Chen ang karamihan, ang mga taong nagsalita ay mula sa Kangyo Sect, at inuudyukan nila ang lahat na salakayin siya. Mga tao ng Kangyo Sect, ano ang ginagawa ninyo na nagtatago sa karamihan na ang inyong mga ulo ay nakayuko at nagsasalita ng mga kakaibang salita? Nakangiting sabi ni Lu Chen, lumabas ka at kalabanan mo ako kung may kakayahan ka, huwag kang mag-udyok sa iba na lumaban, mayroon kang libu-libong tao, natatakot ka ba sa buhok? Lu Chen? Huwag kang mayabang, sa dinami-dami nating sabay-sabay na umaakyat, ikaw ay mapapahamak. Sigaw ng nangungunang disipulo ng Kangyo Sect. Then you guys go ahead, anong ginagawa nyo? Sabi ni Lu Chen. Mga kasama, patayin natin si Lu Chen, pumasok sa Ningxian Cave, patayin ang lahat ng mga maltong iyon, at itaboy ang lahat, para magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng malaking pagkakataon. Ang nangungunang disipulo ng Kangyo Sect ay hindi nagligtas sa pagsisikap na pukawin, sa wakas ay nakarating na tayo sa Dunhuang Secret Realm.
Isang magandang pagkakataon ang nasa harapan natin. Kung palalampasan natin ito, pagsisisihan natin ito sa natitirang bahagi ng ating buhay. Oo, nag-iisa si Lu Chen, natatakot kami sa kanyang buhok. Patayin si Lu Chen, pumasok sa Ningxian Cave, at samantalahin ang isang magandang pagkakataon. Hanggat namatay si Lu Chen, ang moral ng kanyang mga tao ay bababa ng husto. Kung wala siyang ambisyon na makipagkompetensya sa atin, tiyak na hindi siya ang ating kalaban. Lahat, huwag maghintay at tingnan, magtulungan upang magawa ang mga bagay. Maraming mga disipulo ng Kangyo sect ang sumigaw muli. Sa kabilang banda, humalukip-kip si Lu Chen at walang sinabi, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, pinapanood ang mga reaksyon ng lahat. Ding Lai, ikaw ang punong disipulo ng First Martyr sect at ang aming pinuno, ano ang masasabi mo? Nakita ng nangungunang disipulo ng Kangyo sect na nag-uudyok ang mga tao, kaya inilagay niya si Ding Lai sa entablado, sinusubukang pilitin si Ding Lai na pamunuan ang karamihan. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, sa wakas ay gumawa ng desisyon si Ding Lai, ang aking martir na sekta ay ang pinuno ng tatlong pangunahing sekta. Ito ay isang marangal at kilalang sekta. Imposibleng ay bully ang mga mas kaunti. Umalis ang sekta kung martir at hindi nakibahagi sa bagay na ito. Ipinahayag ni Ding Lai ang kanyang posisyon sa ngalan ng mga martir. Lumabas ako sa Ice Palace. Sandaling nag-isip si Sangling, at ganoon din ang sinabi. Ako ay walang hangganang sekta upang umatras. Bahagyang sabi ni Wang. Wang Lu, anong niloloko mo? Ang iyong punong tunay na disipulo na si Yang Ji ay namatay sa kamay ni Lu Chen, ngunit ikaw Wu Liangzong ay hindi naghiganti kay Yang Ji. Ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect ay pinagalitan siya ng ganito. Ano ang kinalaman ng desisyon ng ating Wu Liangzong sa iyong Kangyo Zong? Malamig na sinabi ni Wang Lu, ang mga kilos ni Yang Ji ay halata sa lahat. Hindi siya karapat-dapat na maging disipulo ng ating Wu Liangzong, lalo pa ang punong tunay na disipulo. Ako, si Wu Liangzong, ay hindi maghihiganti sa kanya. Ang duwag. Napagalitan ng nangungunang alagad ni Kang Yuzong. Aalis ako kay Haizam. Ako ay actress mula sa makalangit na gate. Umalis na ang pangkat kong Scarlet Cloud. Hindi nagtagal, sunod-sunod na inanunsyo ng ibang mga sekta na aalis sila sa hanay ng pagkubkob kay Lu Chen. Sa pangunguna ni Ding Lai, at sa pagsuporta sa kanya ni Sangling at Wang Lu, maraming sekta na may budi ang nakilos. Sa napakaraming sekta at napakaraming tao, si Lu Chen lamang ang kinubkob at pinatay. Marami pa ring mga tao na ayaw gumawa ng ganitong uri ng bagay na binubuli ang iilan ng higit pa, at hindi nag-abala na gawin ito. Gayunpaman, kakaunti lamang na mga sekta ang umatras, at marami pa ring mga sekta na ang mga punong tunay na disipulo ay gustong mamatay si Lu Chen at agawin ang Ningxian Cave, ngunit tumugon pa rin sila sa tawag ni Kang Yuzong. Matapos umatras ang mga sekta ni Ding Lai, mayroon pa ring halos 200,000 katao ang natitira, na nakatingin kay Lu Chen ng may pag-iimbot. Lu Chen? Tingnan mo kung ilan ang tao natin dito, matatalo mo ba sila? Malamig na sigaw ng nangungunang disipulo ng Kangyo sect. Siguradong hindi ito matatalo. Nagkunwaring nag-isip si Lu Chen, pagkatapos ay ngumiti at naghukay ng hukay, at ito ay 1,000 tao na hukay. Kabanata 1038 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Bibigyan kita ng pagkakataon, magpakamatay, at mag-iwan ng buong katawan, kung hindi, wala ka ng matitirang scum. Ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect ay labis na ipinagmamalaki na sigurado siya kay Lu Chen. Ayokong magpakamatay, ano ang dapat kong gawin? Ngumiti si Lu Chen. Kung gayon ang lahat ay walang pagpipilian kundi ang bumaril, at mamamatay ka ng walang lugar upang ilibing ka. Sabi ng nangungunang alagad ni Kang Yuzong. Lagi kang humihiling sa iba na kumilos, bakit hindi ka kumilos? Ibinaling ni Lu Chen ang kanyang tingin, sumulyap sa karamihan, at sinabing, ang mga tao ng Kangyo sect ay talagang mga magnanakaw ng manok. Paulit-ulit nilang sinasabi na gusto nila akong patayin, ngunit hindi nila ito ginagawa sa kanilang sarili. Lagi kanilang inuudyo ka na halika muna at magsama, scapegoat. Ano ang tungkol sa iyo, gusto mo bang maging scapegoat ni Kang Yuzong, o gusto mong makita si Kang Yuzong na gumawa ng unang hakbang? Sa tingin ko, dapat hayaan muna ng lahat si Kang Yuzong, at pagkatapos ay umakyat ka, ito ang matalinong pagpili. Kung hindi, ang taong nauuna na mapurol ang ulo ay kasing tanga ng baboy.
Ang mga salita ni Lu Chen ay parehong makatwiran at kinutya, na agad na nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Lu Chen, patay ka na, maglakas loob ka bang sabihin na tayo ay kasing tanga ng mga baboy? May sense naman ang sinabi nila. Medyo katangahan na tayo kung aakyat pa tayo ng ganito. Tama, sumisigaw ang mga taga-Kangyo sect, pero sa likod natin nagtatago. Hindi ko alam kung anong plano nila. Malinaw na hiniling ng mga tao mula sa Kangyo sect na mauna tayo. Habang pinupulot nila ang mga tagas sa likod. Kung gayon, bakit tayo mauna? Naglalako ba tayo? Panipi. Dahil galit na galit ang Kangyo sect kay Lu Chen, dapat mauna sila. Hindi ba tayo susunod? Oo, mabilis na lumabas ang mga tao mula sa Kangyo sect, huwag kang magtago at manguna ka muna. Kang Yusong, mauna ka na. Kaagad, ang mga tao ay sumabog sa iba't ibang paraan, at ang ilan ay itinulak paalis ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect. Sige, mauna na ang Kangyo sect natin. Ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect ay walang pagpipilian kundi tawagin ang lahat ng mga disipulo ni Kangyo at pumila sa harapan upang harapin si Lu Chen. Sa totoo lang, ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect ay inutusan ni Cheno, at ayaw niyang harapin si Lu Chen ng direkta, ngunit nagtago sa likod para umatake. Ngunit nakita ni Lu Chen ang kanyang panlilinlang, at pinukaw pa ang mga tao, na napilitang lumabas ang lahat ng kanilang mga disipulong Kangyo. Kailangan din niyang tanggapin ang katotohanan at manguna sa labanang ito. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao sa Lu Chen, at mayroon pa rin siyang 100% na tiwala sa pagpatay kay Lu Chen. Kung tutusin, malakas ang combat power ni Lu Chen, at ang Kangyo sect ay natalo, na hindi maiiwasan. Lu Chen? Dahil ayaw mong magpakamatay at gusto mong lumaban tulad ng isang nakulong na hayop, kung gayon bubusugin kita. Tumikim ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect, tingnan mo, libo-libo ang mga disipulo ni Kangyo, at may 200,000 disipulo mula sa iba't ibang sekta sa likod. Gaano ka man kalakas, mapapawi ka pa rin ng karamihan. Kalokohan, wag na tayong mag-usap, mauna na tayo, lahat ay nanunood ng performance ng Kangyo sect mo. Bahagyang ngumiti si Lu Chen, at mayroon siyang extra holy sword sa kanyang kamay, handang magsagawa ng mass killing skills. Si Lu Chen ay hindi naghukay ng mass grave, ngunit isang mass grave, na ginawa para sa libu-libong mga disipulo ni Kangyo. Tungkol naman sa ibang mga sect disciples, kahit na lahat sila ay grupo ng mga relihiyoso na lalaki, hindi nila kayang patayin silang lahat, hindi ba? Kung mapatay silang lahat, hihina ang kapangyarihan ng sekta sa Eastern Wasteland, at magiging disadvantageous na labanan ang Monster Clan sa hinaharap. Kung gusto ni Lu Chen na patayin silang lahat, bakit mag-abala sa paggawa ng maraming bagay, patayin na lang silang lahat. Mas mabuting pangunahan muna si Kang Yusong. Kung ang lahat ng iba pang mga sekta ay sumali sa kanya, siya ay mapipilitang pumatay. Mamamatay ang sinumang maglakas loob na salakayin siya. Lahat ng mga disipulo ng Kangyo sect ay sumusunod sa utos at sabay-sabay na umahan. Kung ang 1,000 sa atin ay matalo siya ng isa, kahit na siya ay isang Diyos, siya ay mamamatay. Sigaw ng nangungunang disipulo ng Kangyo sect. Patayin! Sabay-sabay na sumigaw ang libu-libong mga disipulo ng Kangyo sect, at lahat sila ay sumugod kay Lu Chen. Galaxy. Ang isang espada ay winalis, ang sitwasyon ay nagbabago ng kulay, ang radius ay libu-libong talampakan, ang espasyo ay gumuho, at ang walang laman ay nabuksan. Ang talam ng espada ay lumitaw mula sa kawalan, kasing bilis ng isang bulalakaw na sumugod sa buwan, at dumating ito sa isang kisap mata, na may radius na libu-libong talampakan, lahat ay nasa ilalim ng suntok. Ang espada ay napakalakas kaya nadurudge nito ang lupa, at libu-libong mga disipulo ni Kangyo ang agad na ikinulong. Nakalock ako. Natigilan ang nangungunang disipulo ng Kangyo sect, na nagpakita ng matinding takot. Ako rin. Lahat tayo ay nakalock. Bakit napakalakas ng espada niya na libo-libo talaga tayo? Anong dapat nating gawin? Patay. Hindi, labanan mo siya. Natakot ang libo-libong mga disipulo ni Kangyo at sinubukan nilang labanan ang kanilang makakaya. Boom! Ang talam ng espada ay tumawid, tulad ng isang kalawakan na bumabagsak sa kalangitan, na nagwasak sa universo. Sa radius na libu-libong talampakan, libu-libong mga disipulo ni Kangyo na nagpupumilit na lumaban, ay nasa ilalim ng ilog na iyon ng bituin, at bago pa man sila magkaroon ng oras upang humingo, sumabog silang lahat.
Sa lupa, libo-libong mga kanapi ng dugo ang sumabog tulad ng mga bulaklak ng dugo na namumulaklak na nakakalat sa lahat ng dako. Libo-libong pisikal na katawan ang nawasak at libo-libong primordial na espiritu ang namamatay. Libo-libong limang formang powerhouse na naigalinang ng mga Diyos ang lahat ay nahulog sa lupa. Patayin ng libo-libong tao gamit ang isang tibak. Isang espada ang nagpapasya sa mundo. Sa sandaling ito, nakatayo si Lu Chen na may espada sa kanyang mga kamay, napapalibutan ng 4 na dragon, at may 4 na pattern ng dragon sa kanyang mga mata. Ang kanyang aura ay napakalaki, tulad ng isang Diyos ng dragon na bumababa sa mundo, nakatingin sa mundo, na gustong sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng nasa eksena ay natulala at nabigla. Nawasak ang 3 pananaw ng di mabilang na mga tao, baluktot ang kanilang 5 pandama, humuhuni ang kanilang 7 butas, at nablangko ang kanilang isipan. Kakasunod pa lang ng Kangyo Sect, ang 200,000 disipulo ng iba't ibang sekta ay basang-basa sa malamig na pawis, ang kanilang mga atay at gallbladder ay basag, at lahat ng 3 kaluluwa ay nawala at 7 kaluluwa ay nawala. Ang mga disipulo ng Kangyo Sect ay hindi mahina, lahat sila ay 5 formang mandirigman na nagpino ng mga Diyos, at sila ay nawala sa isang iglap. Libo-libong tao ang namatay sa iisang espada, at hindi nila alam kung paano sila namatay. Nakakatakot talaga. Ang taong naghagis ng tibak ay isang makasalanan o isang halimaw. Bakit napaka-pervert mo? Si Lu Chen ba ay nasa half-step God realm, o isang malakas na tao sa heavenly tribulation realm? Kahit na ang isang malakas na tao sa Heavenly Tribulation Realm ay walang ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya niyang pumatay ng 1,000 tao gamit ang isang espada. He actually hides such combat power so deep, and only display it at this time, isn't a scam. Halos malaglag ang panganisang Ling dahil sa pagkabigla, buti na lang, umalis ako sa Ice Palace, kung aakyat ako, hindi ba ang libo-libong mga disipulo ko sa Ice ay magiging libo-libong patay. Napakasama ni Lu Chen, puno ng masamang tubig, taglay niya ang kapangyarihang ito sa pakikipaglaban, bakit hindi siya kumilos sa labanan laban sa halimaw na halimaw. Nanlaki din ang mga mata ni Dinglai, napakalaki ng bibig na halos hindi niya maisara. Itinago ng batang ito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, halatang sinusubukan niyang mangakit at pumatay ng ilang tao. Ayan nahuli si Yankee. Sumang-ayon si Sangling sa pahayag ni Dinglai, buti na lang at hindi tayo naloko, kung hindi ikaw at ako ay kawawa. Kung nakuha ni Yang Ji ang daya, patay na siya. Masyado nang lumayo ang lalaking iyon. Malinaw na gusto niyang agawin ang babae ni Lu Chen. Kung ako si Lu Chen, hindi ko siya pakakawalan. Nahihirapang lumunok si Dinglai, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi, pinugutan ni Lu Chen ang 1,000 tao gamit ang isang espada. Hindi sa napakalakas ni Lu Chen, ngunit ang espada ni Lu Chen ay hindi isang ordinaryong diskarte sa pakikipaglaban. Ito ay isang group killing battle. Skill, ang level ay napakataas, at ang pangkalahatang 5 anyo ng pagpino sa mga Diyos ay hindi kayang labanan ito. Kabanata 1039 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ibig mong sabihin, naguguluhan si Sangling. Kaya kung pigilan, hindi ako kayang putulin ng espada ni Lo Shen. Confident na sabi ni Dinglai. Ang espadang iyon ay ang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban ni Lu Chen, tama ba? Tanong ni Sangling. I don't think so. His sword is only suitable for group killing, not for fight alone. Sinabi ni Dinglai, ang palad na sumabog sa katawan ni Yang Ji ay dapat ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang palad niya, kaya mo bang tiisin? Tanong ulit ni Sangling. Kaya kung bitbitin, malayo sa likod ko si Yankee. Tumanggaw si Dinglai. Ngunit sinabi ni Lu Chen na natalo niya si He Luo, kung lalabanan mo siya, hindi kanya kalaban. Sabi ni Sangling. Iyon lang ang usapan ni Lu Chen, huwag mong seryosohin. Umiling si Dinglai, at muling sinabi, ang lakas ng pakikipaglaban ni He Luo ay hindi mas mababa kaysa sa akin, ngunit mas mataas kay Yang Ji, paano siya matatalo ni Lu Chen ng ganoon kadali? Sa wakas ay nasa kalahating hakbang na ng pagdadalisay si Lu Chen sa mga Diyos, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot man lang sa 3 kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm, at si Lu Chen ay muntik nang matalo sa kanya. May ideya ka ba? Sabi ni Sangling.
Napakalakas ng combat power ni Lu Chen, at mayroon siyang abnormal na group killing skills. Hindi ito kakayanin ng mga disipulo ng lahat ng sekta at sekta. Kahit gaano pa karaming tao ang nasasangkot, mamamatay sila. Dapat silang pigilan na magpatuloy sa mamatay. Nag-isip sandali si Ding Lai, at pagkatapos ay nagsabi, siguro, mas mabuti para sa akin na lumaban kay Lu Chen ng mag-isa. Ngunit sa sandaling ito, malamig na tinitingnan ni Lu Chen ang takot ng mga tao sa kanyang harapan, at sinabing may panunuya, sino pa ang darating? Natahimik ang karamihan. Ang pagpatay ng 1,000 tao gamit ang isang espada ay hindi ang pinaka-nakapatay. Kaya kung pumatay ng 10,000 tao sa isang espada, muling sinabi ni Lu Chen. Natahimik ang karamihan. Ang mga tao mula sa lahat ng sekta at sekta ay umaatres, si Lu Chen ay may malakas na kasanayan sa pagpatay ng grupo, kahit gaano pa kayo karami, mamamatay ka kung aakyat ka. Lumapit si Ding Lai at hinikayat ang mga disipulong iyon mula sa iba't ibang sekta na ang mga mukha ay mapatras sa takot na umatras. Kung ganoon, umalis na kayo rito, ayokong makita kayong nagsisiksikan sa harap ng Ningxian Cave. Sabi ni Lu Chen. Lu Chen? Maaari mo kaming iwan kung gusto mo, ngunit kailangan mong talunin ako. Sabi ni Ding Lai. Kalimutan mo na, hindi kita kalaban, dapat mong alisin. Galit na sabi ni Lu Chen. Dahil naunang umatras si Ding Lai, mukha pa rin siyang tao, kaya ayaw niyang mapahamak si Ding Lai. Nagmamalaki si Ding Lai, sabi mo natalo mo si He Luo, pero hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata maliban kung natalo mo ako. Madalas hindi ko alam ang bigat ng mga kuha ko. Nakakahiya naman kung sisirain ko ang pisikal mong katawan. Sabi ni Lu Chen. Kung ganoon nga, hindi ko masisisi ang sinuman, sinisisi ko lang ang aking kakulangan sa paglilinang at mahinang kapangyarihang panlaban. Ngumuso si Ding Lai at sinabing, kung ipahamak kita, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Well, since gusto mong magpakamatay, tapos tutuperin kita. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Lu Chen, sa sandaling matanggap ang banal na espada, handa na siyang kumilos. Boss, maghintay ka lang. Biglang may boses, at may dalawang figure na sumugod mula sa malayo. Yan ang dalawang taong may kakaibang hitsura at kakaibang sandata sa kanilang mga kamay, pareho silang tatlong hugis ng Diyos. Ang pinuno ay may mahabang mukha, parang mukha ng kabayo, na may dalang malaking karit, na eksaktong vest. Ang isa pang malaking ulo ay parang ulo ng toro, may hawak na salapang, ngunit ito ay toro. Ang mga aura ni Vest at Niu Ding ay patag, ngunit nakamamatay, na parang kagagaling lang sa larangan ng digmaan. Bakit kayo pumunta dito? Tumingin si Lu Chen sa Vest at Niu Ding, at galit na nagtanong. Boss, pasensya na, nasa kritikal na sandali tayo at hindi makalabas. Mukhang humihingi ng tawad ang Vest, at sinabing, marami na kaming pinagbuti ni Niu Ding, at pupunta kami kaagad pagkaalis namin sa customs. Natural na naiintindihan ni Lu Chen ang sinabi ng Vest. Sina Magia at Niu Ding ay nagsanay ng pinagsamang kasanayan sa pakikipaglaban ng mga natural na kalamidad sa isang kritikal na sandali, kaya hindi sila maabala, kung hindi, sila ay nasa panganib na mabaliw. Sa makatuwid, kinailangang makaligtaan ni na Vest at Niu Ding ang nakaraang labanan. At ang Vest at Niu Ding ay wala na ngayon sa customs, na nagpapakita rin na nalinang nila ang kanilang natural disaster combat skills. Sige, gabi na, pumasok na kayong dalawa. Iniunat ni Lu Chen ang kanyang kamay at itinuro ang Ningxian Cave, at hinayaan si Vest at Niu Ding na pumasok para magbabad sa Ningxian Water. Si Fei Long ang namamahala sa mga bagay sa kuweba, at dapat may lugar pa rin para sa Vest at Niu Ding. Boss, gusto naming tulungan kang maalis ang lalaking ito bago pumasok sa grotto. Sinulyapan ng Vest si Ding Lai at sinabi iyon. Yung mukha ng kabayo, anong sabi mo? Galit na galit si Ding Lai. Gusto kang hamanin ng kapatid ko, wow. Tumawa si Lu Chen, gusto lang makita ang kapangyarihan ng mga natural na sakuna. Tinakbuhan niya si Ding Lai, paano, naglakas loob ka bang makipaglaban sa kapatid ko? Hindi interesado. Ang cultivation base ng Vest ay ang 3 anyo lamang ng pagdadalisay sa mga Diyos, at ang aura ay pangkaraniwan din. Walang espesyal dito. Ano ang dapat ipaglaban? Interesante ba para sa kanya na talunin ang isang malakas na lalaki na may 5 hugis na Nagel Inang ng mga Diyos at 3 hugis? Hindi ako nag-iisa, kundi tayong dalawa, sabay kaming humahamon sa iyo.
Itinuro ng Vest si Neo Ding sa tabi niya, at sinabing, ikaw ang punong tunay na disipulo ng First Martyr Sect, at ikaw ang nangungunang powerhouse na nagpapadalisay ng Diyos sa Eastern Desolate Territory. Walang magiging problema sa isa laban sa dalawa, tama ba? Masyadong mababa ang iyong kaharian, hintayin mong pinuhin ang Primordial Spirit sa Primordial Form, at pagkatapos ay lumapit sa akin. Naiinip na sabi ni Dinglai, umalis ka na, lalabanan ko ang amo mo, qualified siyang makipaglaban sa akin. Kung ganun pwede mo muna kaming lampasan. Dumilim ang kutis ng Vest, ibinaba niya ang kanyang karit, at naghagis ng halo sa lupa, tinitingnan ang lahat ng mga bayani, marilag at marilag. Itinaas din ni Neo Ding ang salapang at pinandilatan si Dinglai, na para bang gusto niyang punitin si Dinglai. Dahil ang mga natural na sakuna ay nilinang, ang Vest at Neo Ding ay nanginig din, na may kumpiyansa na nagninanga sa kanilang mga mata. Lalo na ang Vest, na may hitsura ng paghamak sa mukha ng kabayong iyon, ang isang tao ay tumingin sa taong ito at alam na ang kanyang tiwala sa sarili ay pumuputok. Itong dalawang lalaki ay nililinang lamang ang tatlong hugis ng mga Diyos. Saan sila may tiwala? Anyway, may kakaibang self-confidence ang weird na tao. Walang kababalaghan sa mundo. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Dinglai ay hindi mababaw. Ang ordinaryong 5 paraan ng pagdadalisay ng mga Diyos ay kayang lumaban ng 10, ngunit ang ulo ng toro na mukha ng kabayo ay kayang lumaban ng kahit 100. Hayaan ang dalawang lalaking iyon na ligawan si kamatayan at tingnan kung paano sila inaabuso ni Dinglai. Nagkaroon ng pagsabog ng diskusyon sa eksena, na pawang mga pangungutya. Kayong dalawa na hindi alam ang tinatawag, pero gusto na ninyong mamatay. Tutulungan ko kayo. Malamig na sumingot si Dinglai, itinaguyod ang paningin, at galit na sinabi, napakamayabang mo, pagkatapos ay bibitayin muna kita, at pagkatapos ay tatamaan ang ulo ng toro. Dalhin mo. Ang Vest ay tumugon din ng isang ugong, at agad na itinaas ang paningin, at isang malabong itim na multo ang lumitaw sa likod nito, na naging sanhi ng marahas na pag-vibrate ng kawalan. Hindi umimik si Neo Ding, at sinundan ang Vest upang itaguyod ang paningin, at isang malabong puting bakante ang lumitaw sa likuran niya, na bahagyang nabaluktot ang kawalan. Kabanata 1040, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Umalis ka. Hindi rin gumamit ng sandata si Dinglai, hinampas lang niya ng isang kamay ang Vest. Napakalakas ng palad na iyon kaya gumuho ang espasyo, nabasag ang walang laman, at nakalock ang Vest. Isang natural na sakuna. Kasabay nito, ginamit ni Vest at Neo Ding ang kanilang natural disaster combat skills ng magkasama at gumawa ng kanilang mga galaw. Itinaas ng Vest ang karit at iniwagayway ito ng paalang sa hangin bilang defensive posture. At itinaas ni Neo Ding ang salapang, inilagay sa paalang na karit, inilagay sa hugis na cross, at biglang sumanib sa kapangyarihan sa karit. Sa isang iglap, ang lakas ng Vest at Neo Ding ay tumaas, at ang kanilang momentum ay napakalaki, na parang isang toro na kabayo mula sa impyerno ang bumaba, sinusubukang sirain ang mundo. Sa sandaling iyon, ang aura sa Vest ay nakalock, at ito ay durog-durog sa pamamagitan ng aura na iyon. At napahawak din ang palad ni Dinglai, sakto sa karit, at nagkaroon ng pagsabog. Ngunit hindi tumama ang palad ni Dinglai sa lakas ng karit, bagkus ay nabigla siya pabalik sa pinagsamang lakas ng karit at salapang, at napaatras ng ilang hakbang. Wow! Hindi nito binali ng isang palad ang ulo ng toro at mukha ng kabayo, ngunit nabigla ito pabalik. Ito pa rin ba ang kapangyarihang panlaban ni Dinglai? Gumamit ang bull-headed horse face ng combination combat technique para harapin si Dinglai sa lakas ng dalawang tao. Si Dinglai ay natalo. Kung tungkol sa kanilang paglilinang, pabayaan ng dalawang tao, kahit 20 tao ay hindi kayang kunin ang palad ni Dinglai. Anyway, pabaya si Dinglai, hindi mahina ang fighting power ng bull-headed horse face. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, at hindi mabilang na mga tao ang nagulat sa suntok ni Neo Ding. Maid, anong combined combat technique ang ginagamit niyong dalawa? Bakit ang weird? Sumimangot din si Dinglai, na bigla sa kanyang puso, ang pinagsamang husay sa pakikipaglaban ng ulo ng kabayong mukha ng toro ay napakalakas at hindi dapat maliitin. Ngayon, kwalipikado ba kaming lumaban sa iyo? Ngumisi ang Vest. Okay, combined combat skills, right? I'll cripple your combat skills and destroy you in front of your boss.
Ngumuso si Dinglay, at may dagdag na sibat sa kanyang kamay, handang gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban sa baril upang talunin ang pinagsamang kasanayan sa pakikipaglaban ng mga kabayong may ulong toro. Subukan mo ako. Sa sandaling tumusok ang sibat, ang hangin at mga ulap ay lumundag, at ang kalawakan at kawalan ay agad na nabasag. Ang baril ay isinaaktibo at direktang nakalock sa vest. Isang natural na sakuna. Sabay na ginamit ng vest at ni Yuding ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, at sabay na lumabas ang karit at salapang. Sa isang iglap gumuho ang isang kapirasong espasyo, nabasag ang isang bahagi ng kawalan, yumanig ng malakas ang lupa, tumaas ang hangin at usok kung saan-saan, madilim ang kalangitan, at madilim ang lupa, na para bang isang natural na sakuna ang dumating. Flick! Tinusok ng salapang ang ulo ng sibat, at pinilipit ang ulo ng sibat na pinipigilan ang pagkastrat ng sibat. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang kapangyarihan ng salapang, ngunit hindi naubos ang lakas ng sibat, kaya't itinali niya ang salapang palayo at nagpatuloy sa pagsaksak sa vest. Ngunit hindi umiwas ang vest, at nagpatuloy sa pag-atake na may hawak na karit sa kanyang kamay, tinatangay ang katawan ni Dinglay ng patagilid, na para bang hindi siya titigil maliban kung putulin niya ang tatlong kaluluwa ni Dinglay. Ito ay tila isang paraan ng pakikipaglaban hanggang kamatayan, ngunit sa katotohanan, malaki ang posibilidad na ang isa ay mamamatay at ang isa ay masugatan. Ang sibat ni Dinglay ay naharang ng salapang, at ang lakas ng baril ay nabawasan ng 60% na siyang katapusan ng lakas nito. Hanggat medyo malakas ang katawan ng vest, maaari niyang pilitin ang pagbaril. Ang pinsala ay hindi maiiwasan, ngunit ang kamatayan ay hindi. At ang karit ng vest ay napakatalam, kasama ang kapangyarihan ni Yuding na isinama sa karit, ang talam ay nakakatakot. Hanggat naputol si Dinglay, kung mamamatay o hindi si Dinglay ay depende sa kung sapat ang kanyang pisikal na katawan. Kung hindi sapat ang pisikal na katawan ni Dinglay, dapat siyang putulin at pasabugin ng karit, kung hindi man ay masusugatan siya ng malubha. Pupunta ako. Malakas na nagmura si Dinglay, hindi nang ahas na isugal ang kanyang buhay gamit ang vest, at nagmamadaling binawi ang kanyang baril at bumalik sa depensa. Boom! Pinutol ng karit ang mahabang sibat, at nagkaroon ng putok. Pinutol ng kapangyarihan ng karit ang natitirang lakas ng sibat, at halos maputol ang sibat, sa sobrang takot ay lumipad palabas ang puso ni Dinglay. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpapakawala ng kapangyarihan ng karit, pinalipad si Dinglay ng libu-libong talampakan palayo kasama ang kanyang baril, at mayroon pa ring daloy ng dugo na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Repelled Dinglay. Nakaka-abnormal talaga ang combination combat skills ng bullheaded at horse-faced face. May kutob akong matatalo si Dinglay. Kung mawawala ang kapatid mo, kaya pa ni Dinglay na lumaban, paano siya natalo ng ganoon kadali? Tama, kahit hindi ka nanalo, pwede ka pa ring gumuhit, di ba? Nagulat muli ang mga tao sa pinangyarihan, at lahat sila ay hindi makapaniwala. Halika ulit, galit na galit si Dinglay, na may pahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, sumugod siya ng baril, at mabangis na nakipaglaban kina Majia at ni Yuding na may isa laban sa dalawa. Bagamat makapangyarihan ang magkasanib na kasanayan sa pakikipaglaban ni Majia at ni Yuding, dahil katatapos lang nilang mag-training, hindi naging maayos ang pagsasama ng dalawa, at hindi nila naipakita ang kanilang angkop na kapangyarihan ng sabay-sabay sa aktwal na labanan. Sa makatuwid, sa ilang sandali, hindi maalis si Dinglay. At hindi masira ni Dinglay ang magkasanib na kakayahan sa pakikipaglaban ng vest at ni Yuding, at siya ay naging batong panghasa para sa vest at ni Yuding. Ang dalawang panig ay naglaban ng daan-daang round, at sila ay nakatali pa, ngunit si Dinglay ay unti-unting nawawala ng lakas. Lalong naging maayos ang pakikipaglaban ni Vest at ni Yuding, ang kanilang kooperasyon ay naging mas tahimik, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay naging mas mahusay, at ang kapangyarihan ng mga natural na kalamidad ay unti-unting lumakas. Sa kabilang banda, pagkatapos na makita si Dinglay sa loob ng mahabang panahon, hindi pa rin niya napigilan ang kalaban, at habang lumalaban siya, lalo siyang nagiging irritable, lalo siyang nanlungo, at mas lalong nahirapan ang pakikipaglaban, atake ng side ng kalaban. Na-snap, biglang nagkaroon ng malakas na putok sa battlefield ng tatlo. Si Dinglay ay pabaya, at ang sibat ay naputol ng karit, at ang sitwasyon ng labanan ay biglang lumala.
Masama ang hindi armado na sitwasyon ni Ding Lai, at mas mahirap para sa kanya na labanan ang pinagsamang kasanayan sa pakikipaglaban ni Vest at Neo Ding. Pang! Isang blood canopy ang sumabog. Lumipad ng paalang ang figure ni Ding Lai, at binaril ng libu-libong talampakan ang layo. May malaking sugat sa kanyang dibdib, at paalang na umagos ang dugo. Naputol ito ng karit ng Vest. Ibig sabihin, mabilis na nag-react si Ding Lai at napaatras ng kalahating hakbang nang tamaan siya ng kutsilyo, kung hindi ay mapuputol ng husto ang karit at sasabog ang kanyang katawan. Nawala ko. Namutla ang mukha ni Ding Lai, dali-dali siyang lumunok ng ilang 5-pattern healing pills, umupo ng naka-cross-legged para ayusin ang kanyang paghinga, at hindi na makalaban. Talo talaga si Ding Lai. Natalo ng 2 Diyos Pino ang 3 anyo ang 5 anyo na mga Diyos, at sila ang pinakamakapangyarihang 5 anyo na mga Diyos. Talagang hindi ka panipaniwala. Talagang kakaiba at makapangyarihan ang combination combat skill ng bull-headed horse face. Hindi unfair ang pagkatalo ni Ding Lai. Saan nila natutunan itong combination combat skill? I wonder if I can learn it. Natalo si Ding Lai, at nagkaroon muli ng kaguluhan sa eksena. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin kay Vest at Neo Ding sa lahat ng uri ng mga mata, kabilang ang inggit, selos at puot. Tumingin ang Vest at Neo Ding kay Lu Chen, hanggat nag-utos si Lu Chen, aakyat sila para anihin ang ulo ni Ding Lai. Kalimutan mo na, may masamang tubig sa tiyan ng lalaking iyon. Sumulyap si Lu Chen kay Ding Lai, at talagang hindi interesado sa ulo ng lalaking ito, kaya sinabi niya sa Vest at Neo Ding, magmadali kayong dalawa sa Ningshen Cave, huwag mag-aksayan ng oras, hindi mo kailangang mag-ingat dito, basta nandito lang ako. Oo naman boss, magkasabay na tumugon sina Vest at Neo Ding, at pumasok sa Ningshen Cave na may pagpapahayag ng pasasalamat.